Unwanted bodyguard. Malalim ang iniisip ni Hector. Pabigla-bigla siya sa mga desisyon. Una, hinalikan niya ang dalaga sa maraming tao na pinagsisihan niya pagkatapos. Tumigas ang panga ng binata. Padalos-dalos ang mga ginawa niya o sadyang nababaliw na siya. Bakit ba siya bumili ng gown at sapatos? Wala na yata siya sa katinuan. Paano isusuot ni Casey ang malasot lang gown kung wala naman itong pupuntahang okasyon? Inisip niya na ibalik ang gown, pero ano ang sasabihin niya sa sales clerk? Wag na lang, wika ng isip niya. Pasekreto na lamang niyang itatapon ito sa basurahan. Napasulyap ang binata sa dalaga. Wala itong kibo at diretso ang tingin sa kalsada. Nakatiklop ang mga kamay sa dibdib. Maaaring masaya ang dalaga dahil tingin niya ay isang laro ang ginawa nitong pagsashopping. Alam niya, gusto ng dalaga na makaalis sa kasalukuyang sitwasyon ng mas maaga at ganun din naman siya. Nakikiramdam din si Casey sa katabi. Ano ba ang iniisip ni Hector? Nararamdaman niyang panay ang sulyap sa kanya ng binata, pero nakafocus ang mga mata niya sa unahan ng sasakyan. Mahusay magmaneho at swabe magpatakbo ng sasakyan si Hector. Pero may nangyayaring pagbabago sa kanya at sa pagitan nila. Ano man yun ay hindi niya maintindihan at hindi niya gusto. At ang halik ng binata sa kanya, of all places, sa pilahan pa ng cash register. Wala siyang ginawa para pigilan ang lalaki. Tinanggap pa nga niya. Hindi naman siya hinawakan nito. Isa lang na mainit at matamis at nakakakuryenteng halik. Napalunok ang dalaga. Masyado lang yata siyang stress. Hindi naman siguro siya dinala ni Hector sa ganito kalayong lugar para mapag-isa sila. Naiinis si Casey sa iniisip. Hindi dapat magkagusto sa kanya si Hector. Bodyguard niya ito. Siya ay kliyente nito. Hindi rin dapat magkagusto ang kliyente sa bodyguard. Bakit ba para siyang tanga na nag-aasam ng higit pa? Nakarating na sila sa bahay. Binubuksan na ni Casey ang pinto ng sasakyan bago pa huminto ito. Sandali! Hinawakan ni Hector ang siko ng dalaga at hinila pabalik sa upuan. Wala bang nakapagsabi sa'yo na dapat hintayin mo nang huminto ang sasakyan bago bumaba? Pakli ng binata. Napabalik si Casey sa upuan. Ayaw ni Hector Galanis na gawin ang isang bagay na wala itong permiso. Kaso, wala siya sa mood na sundin ito. Bigla na lang itong sumulpot sa buhay niya at ngayon ay pinagbabayaran niya ito dahil hinayaan niyang makialam at kontrolin siya. Para siyang isang aso, masunurin sa amo at pagod na siya sa kakasunod. Salamat sa importanteng impormasyon. Malamig na wika ng dalaga. Hindi ko kasi alam. May problema ka ba sa pagtanggap ng advice? Mas malamig na wika ng binata. Sasabihin ko sa iyo kung kailangan ko ng advice. Nakasimangot na wika ng dalaga. Magtulungan tayo, baby, para isa pa yan. Sinabi ko ng ayokong tinatawag mo ako ng ganyan. Naningkit ang mga mata ni Hector. Nagsisisi na ba si Casey na hinalikan niya ito sa maraming tao? Ganun din naman siya. Hindi niya naman kasalanan lahat dahil gusto rin naman ni Casey at gumanti rin ang halik sa kanya.
Panahon na para mag-isip na siya. Nangako siyang magiging professional ang relasyon nila sa isa't isa. Pero sinira niya ang sarili niyang patakaran. Kailangan niyang ibalik yon at ipaalam sa dalaga. Okay, mabilis na wika ng binata. Ganito ang magiging setup natin mula ngayon. Kailangan natin baguhin ang plano, wika ng dalaga. Tumaas ang kilay ni Hector. Anong ibig mong sabihin? Mula ngayon, ikukonsulta mo sa akin ang lahat ng desisyon mo. Pakiramdam ni Hector ay nanigas ang kanyang tiyan. Konsultahin kita? Kalmado niyang tanong. Oo. Ginawa mo lahat ng plano. Yung eroplano, bahay dito sa Bora Island, as if hindi mo ako kasama. Ayoko nang mangyari uli yan. Casey, ginagawa ko lang ito dahil buhay ko ito, Galanis. The last time I checked, Casey, natataranta kang nakatayo sa vandalize mong kwarto at hindi mo alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Hindi mo ako binigyan ng chance na mag-isip. Napangisi si Hector. Dahil lang doon sa halik sa grocery? Bumuka ang bibig ni Casey para sumagot, pero hindi itinuloy. Sa halip ay pinihit niya ang pinto ng sasakyan, ngunit pinigilan ang kanyang siko ng binata. Ikaw ang humalik sa akin, angil ng binata. Tapos ngayon, parang isang krimen ang ginawa mo? Paki-explain nga. Ako ang humalik sa'yo? Tumawa ang dalaga. Ha, nakakatawa. Wala akong naaalalang ganyan. O di naghalikan tayo, ano ngayon? Wika ng binata. Matalim na tumitig ang dalaga. Bitiwan mo ang kamay ko, Galanis. Kailangan ko na explanation, Johnson. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig sa galit si Casey. Alam naman ni Hector ang dahilan. Hinalikan siya nito. Ang mali niya ay hinayaan niya itong mangyari. Hindi lang isa, kundi maraming beses pa. At hindi niya rin maintindihan kung bakit niya hinayaan. Ang importante ay hindi na dapat maulit. Alam na niya kung saan patungo. Dumating si Hector, nag-alok ng tulong. Pinaramdam sa kanya na ligtas siya. Pero ngayon ay parang iba na ang nangyayari. Humigpit ang mga kamay ni Hector sa siko ng dalaga. Sagutin mo ko, ano ba talaga? Nakipagtitigan si Casey sa nangangalit din na mata ng binata. Nandito ka para protektahan lamang ako. May problema ka ba kung paano ko ito ginagawa? Oo, nakalimutan mo kung saan ka dapat lumugar. Natigilan din si Casey sa lumabas sa kanyang bibig. Nakita niya ang galit sa mga mata ng binata. Gusto niyang bawiin ang mga nasabi niya dahil kasinungalingan ito. Ramdam niyang disenteng tao si Hector na ang tanging kasalanan ay binago ang takbo ng damdamin niya. Nakalimutan ko ang tamang lugar ko? Galit na wika ng binata. Hindi yun ang ibig kong sabihin, mabilis na wika ng dalaga. Subalit huli na. Patulak na binitiwan ni Hector ang kanyang kamay at mabilis na lumabas ng sasakyan ang binata. Nagmadaling bumaba ang dalaga at hinabol ito. Hector, please, hindi yun ang ibig kong sabihin. Yun ang ibig mong sabihin. Malakas na wika ng binata at hinarap si Casey. Tama ka, nakalimutan ko kung saan ako dapat lumugar. Napahinto si Casey. Hector, hindi yun ang ibig kong sabihin. Pumasok ka na sa loob. Hector? Titingnan ko pa ang paligid. Para saan? Andito na tayo. Parte yan ng trabaho ko para protektahan ka.
Binuksan ni Hector ang likod ng sasakyan at hinanap ang paper bag ng binili niyang kape at gown. Tama ka, Miss Johnson. Kaya ako nandito para protektahan ka. Napailing si Casey. Makinig ka muna sa akin. Huwag kang mag-alala. Ipapasok ko lahat ng yan sa loob dahil kasama naman yan sa job description ko. Ang magbitbit ng mga groceries. Pati yung pinamili mo, dadalhin ko. Kung papayagan mo. Hayan, ikinukonsulta ko na sa'yo. Binabaliktad mo naman ang mga salita ko. Inis na wika ng dalaga. Oo at hindi. Gusto mo bang dalhin ko yung mga gamit mo o hindi? Galit na umiling si Casey. Ang disenteng tao dapat marunong magpatawad. Malamig nang umisi si Hector. Hindi ako disenteng tao. Ipinamukha mo na sa akin yan kanina lang. You go to hell! Gigil na wika ni Casey. Ganda ng plano mo! Wika ng binata sabay talikod. Nakatatlong balik si Casey para hakutin ang kanilang pinamili. Hindi niya iniwan ang pagbitbit ng groceries kay Hector. Hindi niya kailangan ang tulong nito kahit ang pagbabantay nito. Kaya niyang gawin ang mga bagay sa sarili niya. Mula nang makilala niya si Hector Galanis, ay parang papunta na sa mali ang buhay niya at kailangan niyang makaisip ng solusyon. Aalis na siya sa lugar na to kinabukasan at bahala na si Galanis pabaliw sa kakahanap sa kanya. Gusto sana niyang gawin ngayon pero hindi niya alam ang oras at ang tanging gusto niya ay makaligo, makakain at matulog ng matagal. Pumili na siya ng kwartong gagamitin at ipinasok ang mga pinamiling gamit at nilak ang pinto. Nakakaubos ng pasensya si Hector. Masyadong bully. Pagkatapos siyang halikan, sa kanya isisisi ang nangyari. Pumasok siya ng banyo. Binuhay ang ilaw at pinadaloy ang tubig sa bathtub. Bumalik siya sa kwarto nang maalala ang photo frame na dala. Ang litrato nilang mag-ina. Namuo ang mga butil ng luha sa kanyang mga mata. At hinalikan ang kanyang hintuturo at dinala sa pisngi ng kanyang ina. Saglit niya itong pinagmasdan at pagkatapos ay niyakap. Hinanap niya ang biniling toothbrush at toothpaste at bumalik sa banyo. Nilagyan ng liquid soap at pabango ang bathtub. Pagkatapos magsipilyo ay naghubad siya ng damit at inilublob ang katawan sa bathtub. Habang nakahiga sa bathtub ay bumalik sa isip niya si Hector. Hindi niya kailangan ang isang Hector Galanis o kahit sinong pulis o sino pa man. Babalik siya sa dati niyang buhay bukas na bukas din dahil may sarili siyang desisyon. Nahiga siya sa bathtub at tanging ulo ang nakalabas. Ipinikit ang mga mata. Ang sarap ng hagod ng bumubula at maligamgam na tubig sa kanyang katawan. Ano kaya ang pakiramdam kung ang mga kamay ni Hector ang humahagod sa kanyang katawan? Sa kanyang malulusog na dibdib. At ang mga labi nito ang dumadampi sa kanyang mga labi at leeg hanggang sa nakatagong parte ng kanyang mga hita. Biglang napabangon si Casey. Kumakabog ang dibdib. Bakit ba kung saan-saan napupunta ang kanyang isip? At dahil dito ay may naalala na naman siya. Ayaw na niyang maalala ang mga pangit na nakaraan. Masakit at nakakakilabot at hindi na niya makakalimutan ito. Agad siyang tumayo at dumako sa shower at kinuskus ang buong katawan hanggang sa mamula ito. Mabilis na nag-shampoo at nag-conditioner at pagkatapos ay nagbanlaw. Pagkatapos maligo
ay inilabas niya ang pinamili niyang mga damit. Mga damit na binili para sa kanya ni Hector. Pati pagbili niya ng damit ay parang nakadepende sa binata. Pinamahalaan ang takbo ng buhay niya. Pag alis niya bukas, ay mag-iiwan siya ng tseke para sa lahat ng ginastos ng lalaki. Pero bakit nag-enjoy siya sa pamimili nila ng binata? Nagbibiroan pa sila sa pagpili ng mga groceries hanggang sa humantong sila sa isang matamis na halik. Pwede ba, Casey? Pinagalitan ng dalaga ang sarili. Nagbihis na siya ng t-shirt, shorts at undies. Preskong-presko ang pakiramdam niya. Para makalimutan si Hector, ay ibinaling niya ang isip sa mga puno ng palmera sa labas. Pero ramdam niya ang sobrang pagod at matinding gutom. Lumabas ng kwarto na nakapaa ang dalaga. Marami silang pinamiling pagkain. Tahimik ang bahay. Malamang tulog na si Hector sa kwarto pagkatapos mag-shower. Na-imagine niya itong natutulog at nakahubad sa kama. Nag-init na naman ang kanyang pakiramdam. Tama na, gutom lang yan, Casey. Pinagalitan niya uli ang sarili. Tumuloy siya sa kusina. Walang kaingay-ingay ang kanyang mga yapak dahil wala siyang suot na sandal. Ngunit nagulat siya nang mabungaran niya ang nakatalikod na binata. Naka-shorts lang ito, bagong paligo at nasa tapat nito ang sandwich at butter spread. Sandaling natigilan ng dalaga. Nanuyo ang kanyang lalamunan at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Bakit ba kahit likod lang ni Hector ay magandang tingnan? Babalik na sana ang dalaga nang magsalita si Hector. Gusto mo? Naramdaman pala siya ng binata dahil hindi naman siya nito nilingon nang magtanong. Sinusuyo ba siya nito? Bakit hindi niya tanggapin? Tutal ay paalis naman na siya. Kumbinsi niya sa sarili. Binasaan niya ng sariling laway ang mga labi. Sige, gusto ko rin ng sandwich. Suminyas ang binata na maupo siya sa katabing silya pero umiling siya kahit hindi naman siya nito nakikita. Tulungan na kita. Ikaw, hindi ako mahilig sa gatas pero kung gusto mo akong bigyan, okay lang. Kumuha ng 2 mataas na baso ang dalaga sa cabinet at inilabas ang isang Tetra Pak ng gatas mula sa refrigerator. Ibinuhos ang laman sa 2 baso at ipinatong sa platito at nilagyan ng napkin. Naupo siya sa katabing silya habang hinihintay ang patapos ng paglalagay ng palaman ni Hector sa tinapay. Napadako ang mga mata niya sa suot na cargo shorts ng binata. Hindi ito nakabotones, kaya pala parang malalaglag na ito. Ang matipunong dibdib nito na natatakpan ng kulot-kulot at maiksing buhok. Alam mo, I owe you an apology, wika ng binata. Napatingin sa mukha ng binata si Casey. Kasalanan ko rin naman, mabilis na wika ng dalaga. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko ang mga nasabi ko. Tumingin din si Hector sa dalaga. Ang bilis kasi natin mag-react. Tama naman ang iba mong sinabi. May mga desisyon ako na hindi kita tinanong na dapat ginawa ko yun. Tama rin naman ang mga desisyon mo. Nasanay lang ako na nagde-decide para sa sarili ko. Naiintindihan ko, wika ni Hector at pagkatapos ay nag-alinlangan. Yung tungkol sa kiss. Uminit ang pisngi ni Casey. Di mo na kailangan magpaliwanag. Ako naman talaga nagpasimula pero baby,
Hindi katulad ng iniisip mo. Kahit kailan, hindi ako lumagpas sa boundaries ng mga taong tinutulungan ko. Napahima sa kanyang batok ang binata. Kaya na naman ako, tinatawag kitang baby kahit ayaw mo. Okay lang? Ano? Napatitig si Hector sa dalaga. Sabi ko, okay lang na tawagin mo akong baby. Pakiramdam ni Casey ay pulang-pula na ang kanyang mga pisngi. Gusto ko yon, kung paano mo sabihin, parang may something sa'yo. May something sa akin? Mahinang tanong ni Hector. Lumapit siya sa dalaga at inilagay ang isang daliri sa labi nito. Yun ang kahinaan ko, wika ni Hector. Sinasabi ko ang mga bagay na gusto kong sabihin. Casey, importante ka na sa akin. Naramdaman ni Hector sa kanyang daliri ang mainit na buga ng bibig ni Casey. Nangilig siya nang haplusin niya ang malambot na buhok ng dalaga. Gusto kitang halikan, pero ayaw mo. Lumabas ang mahinang sambit ni Casey sa pangalan ni Hector at inilapit ang bibig sa binata. Ilang segundong hindi kumilos si Hector. Nakadikit ang mga labi ni Casey sa mga labi niya. Pagkatapos ay napaungol siya. Niyakap niya ang dalaga at pinaupo sa kanyang mga hita. Nakayakap ang mga kamay ng dalaga sa kanyang leeg at nakapulupot ang dalawang hita sa kanyang balakang. Hinalikan niya ang dalaga. Palalim ng palalim ang mga halik hanggang sa umungol ito sa kanyang bibig. Casey, idinikit ni Hector ang noo sa dalaga. I want to make love with you. I know, mahinang wika ng dalaga. Mahinang tumawa si Hector. Siyempre alam ni Casey dahil ramdam nito ang galit na galit niyang Junior sa ilalim ng suot na shorts. Sabihin mo sa akin kung gusto mo rin. Naramdaman niya ang mabilis na paghinga at panginginig ng katawan ni Casey. Mas niyakap pa niya ito. Baby, takot ka ba sa akin? Hindi. Mabilis na wika ng dalaga. Hindi ako takot sa'yo kahit kailan. Nagdalawang isip ang binata. Pero bakit? Yung sinasabi mo na ayaw mo makipag-sex, may masama ka bang experience? Nanginginig ang bibig ng dalaga. Parang ganun. Tumigas ang panga ni Hector. Anong klaseng tao ang may ginawang masama kay Casey? Niyakap niya ito ng mahigpit. Isinandal ng dalaga ang ulo sa balikat ni Hector. Kahit na kailan, hindi ko gusto na may lalaki sa buhay ko. Pero hindi ako makapaniwala na ito ang gusto ko ngayon. Pero ayaw kong ma-disappoint ka sa akin. Hindi ako ma-disappoint, baby. Kung ayaw mo, ititigil ko. Mariing wika ni Hector. Kahit mahirap sa kanya, ay gagawin niya para wag lang masaktan si Casey. Tumawa si Casey. Ang mga lalaki hindi marunong huminto. Nanggigil si Hector sa narinig. Gaano kasakit ang pinagdaanan ni Casey. Ako ito, honey. Hector Galanis. Hindi ako kagaya ng sinasabi mong mga lalaki. Hindi kita sasaktan, I swear. Cross my heart. Nagangat ng mukha ang dalaga at tumitig sa binata. Kapag ginusto ng lalaki, ang gusto ng lalaking ito ay hawakan ka lang, halikan ka, matulog na kayakap ka. Siguro, pwede nating gawin yan mamayang gabi. Mahinang tumawa ang binata. Napatitig si Casey sa binata. Kaya mong gawin yon? Inisip ni Hector na kung nakamamatay ang pagtitiis, ay malamang mamamatay siya.
Pero kung ito lang ang gusto ni Casey, ay susundin niya ito. Naalala mo ba ang sabi mo? Nagsasabi ka ng totoong nararamdaman? Wika ni Casey. Napabuntong hininga si Hector. Gusto kong makipag-make love sa iyo, baby. Para baguhin ang pananaw mo sa lovemaking. Pero kung ayaw mo, yayakapin na lang kita sa pagtulog. Tumigil siya sandali at huminga ng malalim at umiti. Or, magtiwala ka sa akin. We can make love. And we can stop if you want to stop. Nasa iyo ang desisyon, Miss Johnson. Napaisip si Casey. Sinabi niya na walang lalaki na nakakatiis kapag may katabing babae. Pero naniniwala siya kay Hector. Kung hahalikan at yayakapin man siya nito, ay hihinto naman ito kapag sinabi niya. Tumikim si Hector. Casey, may third option pa, honey. Matulog tayo sa hiwalay na kwarto. Dumukwang si Casey at hininto ang sasabihin pa ng binata ng kanyang halik. Gusto kong matulog sa tabi mo, Hector. Please take me to bed and make love to me. Nagising si Casey pagkalipas ng ilang oras. Nakatulog siyang nakadapa sa ibabaw ni Hector habang yakap siya nito. Ngayon lamang siya nakaramdam ng sobrang saya sa buong buhay niya. Pakiramdam niya ay ligtas na ligtas siya sa piling ng lalaking ito. Nawala ang kanyang mga ngiti. Kaya kasama niya si Hector ngayon dahil sinusundan na siya ng kanyang nakaraan. Kung alam lang ng binata ang kanyang nakaraan. Hi! Nagising na si Hector. Napapikit si Casey at pagkatapos muling dumilat. Itinaas ang ulo at ngumiti. Hi, Chu! Tumalon-talon ang puso niya. Napakagwapo nito kahit magulo ang buhok. Pero ayaw nito na sinasabihan ng gwapo. Napatitig siya sa maliit na puting guhit sa noo nito. Biglat yan, mahinang wika ng binata. Namula ang pisngi ng dalaga. Nakatitig ba ako? Sorry. Ngumiti ang binata. Mas gusto ko ngang tinititigan mo ko. Hinaplos nito ang buhok ng dalaga. Hinawakan ang magkabilang pisngi at hinalikan. Okay ka lang ba, baby? Pakiramdam ni Casey ay lalong namula ang kanyang mga pisngi. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito sa kanya. Oo, wika niya. Masaya akong malaman yan. Malambing na wika ng binata. Huminga ng malalim ang dalaga. Itinaas ang katawan at ngumiti. Thank you for that. Kumunot naman ang noo ni Hector. For what? Alam mo na, yung tinulungan mo akong makaalpas sa problema. Napag-ibig ang dalaga nang pumihit si Hector. Nasa ibabaw na niya ito at hawak ang dalawa niyang kamay. Thank you. Nakakunot ang noo nito. Para sa, alam mo na. Bakit? Ire-recommend mo ako sa iyong mga friends? Mahimig ng galit ang tono ng binata. Nagulat si Casey sa sinabi ni Hector. Nakita niya sa mga mata nito ang galit. Hindi yan insulto. Mariing hinalikan siya ni Hector, madiin at mapagparusa. Ngunit nang sambitin niya ang pangalan nito, ay binitiwan ang kanyang mga kamay. Yumakap ito sa kanya at pumulupot din ang kanyang mga kamay sa leeg ng binata. Nagbago ang mga halik, naging malambot at malambing at gusto niyang maiyak. I'm sorry, Hector, bulong ng dalaga. Sorry sa nangyari kanina.
Yung lovemaking natin? Tanong ng binata. Oo. Isang may mali siyang ngiti ang bumalot sa pisngi ng binata. Nagustuhan mo ba? Minusuan ito ng dalaga. May nagsabi na ba sa'yo na mayroon kang oversized ego? Oversized lang akong tao. Pilyong wika ni Hector. Idiniin pa nito ang sarili sa dalaga. Gustong tumawa ni Casey. Imposibleng tao si Hector. Madaling magalit, madaling masaktan, at mabilis ding lumambot ang kalooban. Ngumiti sa kanya si Hector at muli siyang hinagkan. Tinutukso-tukso hanggang sa lumalim ang mga halik. At pagkatapos ay nasa loob na naman niya ito. Gumagalaw sa kaloob-looban niya, umiindayog at dinadala siya paitaas hanggang ilang segundo ay tanging si Hector lang ang nakikita niya. Pagkatapos ay niyaya siya ni Hector na mag-shower. Nahiya siyang sumabay dito dahil ayaw niyang maglakad sa kwarto nang nakahubad. Hindi siya pinilit ng binata at sa halip ay hinalikan ang dulo ng kanyang ilong at bumangon na ito. Iniwas niya ang tingin sa hubad na katawan ng binata. Hindi kita sasaktan kahit kailan, Casey. Mahinang wika ni Hector. Napatingin si Casey sa binata. Nakatayo ito sa may pintuan ng banyo. Napakagandang nilalang ni Hector. Gusto niyang maluha sa tinura nito, pero pinigil niya. Huminga siya ng malalim at inalis ang kumot sa katawan at tumakbong payakap dito. Anong nangyari sa'yo? Nagtatakang wika ng binata. Hindi kumubo ang dalaga. Yumakap lamang ng mahigpit sa binata. Pagkatapos ay hinagkan siya nito ng mabilis. Okay, shower time. Wika ng binata na parang walang nangyari. Matigas na ang peanut butter sandwich na naiwan nila sa mesa at hindi nila nakain. Magluluto na lang ako, wika ng dalaga. Wag na. Gumawa na lang ulit tayo. Ako ulit sa sandwich, ikaw sa gatas. Tura ni Hector. Magkatabi ang dalawa na naghanda ng kanilang pagkain. Nakaapat na sandwich si Hector at dalawa kay Casey. Magagalit sa akin ang wardrobe assistant ko. Malungkot pero nakangising reklamo ni Casey. Ngumisi din si Hector. Alam mo ba kung saan ko nakuha itong peklat na to? Hinipo ng binata ang peklat sa noo. Dahil sa peanut butter. Tumaas ang kilay ni Casey. Paano? Mga bata pa kami noon. Gumagawa ng peanut butter sandwich ang ate ko. Ayaw kaming bigyan. Ang ginawa ng kuya ko, itinakbo ang bote ng peanut butter. Tapos hinabol siya ng ate ko. Pagkatapos, itong kuya ko, ibinato sa akin ang peanut butter. Kaso hindi ko nasalo. Kaya ayan, hinipo uli ni Hector ang peklat. Mahinang tumawa si Casey. Nai-imagine niya ang maliit at makulit na Hector. Pagkatapos, anong nangyari? Ano pa? Edi yung sugat ko sa noo, nadagdagan ng latay ng sinturon sa puwet dahil nagalit ang tatay namin. Kaya pareho kaming napalo. Masaya talaga pag marami kayong magkakapatid. Nakangiting komento ng dalaga. Tumawa si Hector. Minsan hindi rin, lalo na pag nadadamay ka sa parusa. Ikaw, mayroon ka bang kapatid na lalaki at babae? Nawala ang ngiti ni Casey. Wala, ako lang. Tumayo ang dalaga at inilagay ang mga ginamit na plato sa lababo. Malamig ang tono nito. Pinagmasdan ito ng binata. Bakit big deal sa'yo kapag pinag-uusapan ang pamilya? Di naman, wika ng dalaga sa mas malamig na tono.
Alam ko wala kang kapatid, baby. Ano bang nakapagpasama ng loob mo? Tumawa si Casey, pero may kasamang luha. Honey, I'm sorry. Halika, payakap. Malambing na wika ni Hector nang makitang tumutulo ang mga luha ng dalaga. Umiling si Casey at sa halip ay nilagpasan siya. Dumiretso itong lumabas ng bahay at tumuloy sa dalampasigan. Ligtas sila sa lugar at siniguro ni Hector ang lahat ng alarm system, pero sinundan niya ito at hindi siya papayag na mawala ito sa kanyang paningin hanggat hindi niya nahuhuli ang stalker ng dalaga. Bumilis ang lakad niya. Mahinala siyang alam ni Casey ang may gawa. Naintindihan niya kung bakit ayaw ng dalaga na ipaalam sa mga pulis dahil isa itong celebrity at maaaring ayaw nitong mapag-usapan sa press at social media. Hindi niya ito pinilit na magsalita dahil sa dami ng nangyari sa dalaga nitong nagdaang araw. Kailangan niyang bigyan ito ng panahon bago tanungin ng tungkol sa alam nito. Pero pakiramdam niya ay ngayon na ang tamang panahon para ito tanungin. Sinabayan niya ito sa paglalakad at tiningnan siya nito ng masama. Anong nangyari? Tanong ni Hector. Hindi ko alam sinasabi mo. May galit ang tono ng dalaga. Casey, matigas na wika ni Hector. Iniharap niya ang dalaga. Sabihin mo sa akin, alam kong alam mo. Bumalik ka na sa Manila, Hector. Iwan mo na ako. Hindi ako aalis. Paano kita mapoprotektahan kung hindi ko alam kung sino ang manyak na to? Naninggit ang mga mata ng dalaga. Pagprotekta ba ang ikama mo ako? Alam ni Hector na ginagalit siya ng dalaga, pero hindi ito uubra sa kanya. Sagutin mo ang tanong ko. Sabihin mo ang alam mo. Ang alam ko ay nag-sex tayo. Gustong-gusto nang alugin ng binata ang dalaga o kaya halikan ito, pero sa halip ay niyakap niya ito at itinaas. Casey, we made love. Nag-sex tayo, mapait na wika ng dalaga. At akala mo, pag-aari mo na ako? Napamura sa isip si Hector. Ibinaba niya ang dalaga at mariing hinalikan. Nagpumiglas ito sa una, pero tuluyan din itong yumakap at buong pusong tinanggap ang mga halik niya. Binuhat niya ang dalaga, pabalik sa bahay at sa kwarto. At sa muli ay inangkin niya ito. Maraming beses na nakarating ng rurok si Casey at naiiyak na siya sa saya. Isang matamis na halik ang iginawad ni Hector sa dalaga bago ito mahimbing na nakatulog. Gising pa rin si Hector at nakatingin sa kesame. Nilabag na naman niya ang sariling batas. Bumigay na naman siya sa sariling emosyon. Pero wala siyang pakialam. Kung kinakailangan, ay ibibigay niya ang sariling buhay sa babaeng kayakap. Ilang araw pa lamang silang magkasama, pero napakahalaga ng dalaga para sa kanya na hindi niya kayang ipaliwanag. Maraming katanungan sa isip si Hector, pero hindi niya mapilit na magsalita at magtapat si Casey kung ano man ang nakatago nitong madilim na sekreto. Pero napamahal na sa kanya ito habang lumilipas ang mga araw. Hindi na niya pansin ang paglipas ng araw. Ang tangi niyang alam ay mga masasayang araw at maiinit na gabi nila ni Casey. Pareho silang masaya sa kanilang ginagawa. Ang pamamasyal sa mahabang dalampasigan, ang mahiga sa buhanginan, ang paglangoy sa swimming pool at paglalaro ng baraha bilang pampalipas oras. May nadiskubre pa silang talipapa sa dulo ng dalampasigan na nagtitinda ng mga preskong huli ng isda. Isang gabi, habang nag-iihaw si Hector ay pumasok si Casey na dala ang inihandang vegetable salad. Alam mo baby,
kung makikita ako ng nanay ko sa ginagawa ko, tiyak magiging proud siya sa akin. Mayabang na wika ng binata. Bakit naman? Tanong ng dalaga, habang naglalagay ng wine sa 2 kopita at inihanda ito sa mesa. Kasi isa na akong master chef. Naghiwa ng maliit na piraso si Hector at tinusok ng tinidor. Heto, tikman mo at sabihin mo kung hindi ito ang pinakamasarap na natikman mong inihaw na tuna. Lumapit si Casey at ngumanga, ngunit sa halip ay halik ni Hector ang dumapo sa mga labi niya. Masarap nga, natatawang wika ng dalaga. Muling humalik ng mabilis si Hector at pagkatapos ay isinubo ang piraso ng tuna sa dalaga. Masarap din to, wika ng dalaga habang umungaya. Sabi ko na sa'yo, master chef ang nagluto kasi. Mayabang na wika ng binata. Mahusay bang magluto ang mama mo? Tanong ng dalaga. Inihahanda na niya ang pinggan at kubyertos. Oo, champion. Pero bawal ang hindi kumain ng gulay. Kaya yung ate ko walang magawa. Wika ng binata. Inilatag na niya ang inihaw na tuna sa mesa. Naupo na si Casey. Nakangiti at parang nangangarap na nagwika. Ang saya siguro ng malaki ang pamilya. Naupo na rin si Hector at nakangiting tumingin sa dalaga. Napag-usapan na nila ang tungkol sa pamilya, pero umiwas si Casey. Siguro, kailangan niyang subukan uli. Nararamdaman niyang may iniiwasan si Casey na pag-usapan pagtungkol sa pamilya. Wala kang pamilya? Kaswal niyang tanong. Umiling si Casey. Wala? Ikaw lang at saka nanay at tatay mo? Namatay ang tatay ko nung bata pa ako. Kayo lang ng iyong ina ang magkasama. Saglit na natahimik si Casey at nagkibit balikat. Oo. Hindi na ba siya nag-asawa muli? Natahimik uli si Casey. Oo, pagkalipas ng ilang taon. Napansin ni Hector na nag-iba ang tono ni Casey. Mabuti, nakatagpo siya. Nainlabuli siya. Napakabuti, wika ni Casey. Mahimig-himagsik ang tono ng dalaga. Bakit, hindi ba? Sabi niya, aalagaan niya kami. Alam mo, mahirap pa kami sa daga. Nagulat si Hector sa sinabi ng dalaga. Pero sabi sa biography mo. Natatawang tumingin ang dalaga sa binata. Nabasa mo rin pala ang walang kwentang biography ko? Eroplano. Bago tayo personal na magkita. Ang sabi, laki kang syudad at may negosyo ang mga magulang mo. Napayo ko si Casey at nakatitig sa plato sa kanyang tapat. Lumaki akong mahirap, Hector. Sa sinasabi mong palaw? Nag-angat ng mukha ang dalaga. Oo, doon ako ipinanganak. Pero marami akong tinirahan bago ako napuntang Maynila. Sa Maynila ka ba nag-start ng modeling? Bakit, may problema ba? Napabuntong hininga ang dalaga. Sorry. Wala, mabilis na wika ni Hector. Inabot niya at hinawakan ang isang kamay ng dalaga. Ako ang dapat mag-sorry. Nagkaroon ako ng pagdududa sa ginawa mong pag-post sa ads na yon. Napabuga ng hangin ng dalaga. Alam mo, ayoko sanang pumirma sa advertisement na yon. Pero may malaki akong chance para makakuha ng malaking project. Casey, honey, hindi mo kailangan magpaliwanag sa kahit na kanino. Kung hindi sana ako nag-post sa advertisement na yon, hindi sana niya nakita. Natahimik pagkatapos si Casey. Humigpit ang hawak ni Hector sa kamay ng dalaga. Sino? Sino siya?
Ang ibig kong sabihin, alam mo, sana hindi ako nakita ng stalker na yun. Alam ni Hector na nagsisinungaling si Casey. Ang mga mata nito ay puno ng kawalan ng pag-asa at may nginig ang mga labi. Natumbok na niya ang kahinaan ni Casey at kaunting tulak na lang ay magsasabi na ito, pero sa halip ay nilapitan niya at niyakap ito. Hindi ko kaya, mahinang wika ni Casey. Please, huwag mo akong pilitin na pag-usapan siya. Hindi na, wika ng binata. Itinaas niya ang mukha ng dalaga at hinalikan ito sa labi. Pagkatapos ay inugoy-ugoy hanggang ang takot nito sa mga mata ay mawala. Lumabas sila pagkalipas ng ilang araw at nang pauwi na ay itinigil ni Hector ang sasakyan sa tapat ng air cargo outlet. Anong gagawin mo dyan? Nagtatakang tanong ni Casey. Hintayin mo lang ako. Hinalikan ni Hector nang mabilis ang dalaga at lumabas ng sasakyan. Pagbalik niya ay may dala na siyang package at ibinato ito sa likod ng upuan ng sasakyan. Nagkunwari siyang hindi narinig ang tanong ni Casey at nagpatuloy na sa pagmamaneho. Nap time! Wika ng pinata pagkarating nila ng bahay. Napangiti sa kanya ang dalaga. Ang nap time niyang tinatawag ay isang mahabang lovemaking nilang dalawa at pagkatapos ay makakatulog si Casey. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Casey. Humihikab siyang napatingin sa wall clock. 7:00 na pala ng gabi at wala na sa tabi niya si Hector. Mas gusto niyang magising na katabi si Hector. Ang daling magpantasya na magtatagal ang kanilang relasyon. Attracted lang sa kanya si Hector. Nagmamalasakit dahil trabaho ito ng binata bilang kanyang bodyguard. Maaaring may namuong pagtingin sa kanya ang binata, pero sa paraang sexual at ganun din naman siya. At tama lang na manatiling ganun. Naranasan niya ang takot sa isang taong hinawakan siya. Pero kay Hector ay naranasan niya ang masabik nang mahawakan siya nito. Hello, sweetheart! Napakurap si Casey. Isang aparisyon ba ang nakikita niya sa may pintuan? Hector, ikaw ba yan? Napangisi ang binata. Wala nang iba. Si Hector nga ang nakikita niya. Ang kanyang bodyguard ay nakasuot ng tuxedo suit. Napakagwapong tingnan. Nananaginip ba ako? Tanong ng dalaga habang lumalapit siya sa binata. Mahinang tumawa si Hector at inilagay ang isang daliri sa baba ng dalaga. Yumukod at humalik sa labi niya. Muli itong tumayo ng tuwid. Ano sa tingin mo? Nakangiting pinagmasdan ni Casey ang binata. Yan ba ang laman ng kinuha mong parcel? Oo, ipinagawa ko sa kaibigan kong designer sa Maynila. Bakit? Dahil may dinner date tayo. Akala ko ba hindi ako pwedeng lumabas? Pupunta tayo sa isang private place, baby. Pero, Miss Johnson, magbihis ka na. Sumunod ka sa akin sa atrium. Napanganga si Casey. Siya magbibihis ng shorts at t-shirts. Samantalang si Hector ay nakataksido at kasing gwapo ng artista. Siya nga pala, baka gusto mong tingnan ang loob ng closet. Wika ng binata. Para saan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Muling dumukwang si Hector at malambing na hinalikan sa labi ang dalaga. Magtiwala ka sa akin, baby. Pagkasara ng pintuan, ay agad na lumapit si Casey sa closet. Napamulagat siya sa nakita. Isang malasutlang gown na kulay golden yellow at may katerno pa itong gold na high heels. Napaiyak siya
at para siyang hangal na iniyakan ang pagiging sweet at thoughtful ni Hector. At higit siyang hangal sa realisasyon na mahal na niya ang kanyang bodyguard. Mabilis na nag-shower ang dalaga. Pinatuyo at sinuklay ang buhok at hinayaan itong nakalugay. Naglagay siya ng makeup at lipstick. Muli niyang tiningnan ang gown na binili ni Hector para sa kanya. Napakaganda nito, pero may problema siya. Sa nipis nito ay hindi siya pwedeng magsuot ng undergarment. Isinuot niya ang gown at sumabay ito sa hubog ng kanyang katawan. Isinuot niya rin ang high heels at huminga ng malalim bago lumabas ng atrium. Lumakad patungong atrium si Casey. Napakaliwanag ng atrium dahil sa napakaraming kandilang nakasindi sa paligid nito. Isang round table malapit sa swimming pool na may bulaklak pa sa gitna ang nakita niya. May bote din ng champagne at 2 kopita sa gitna. Naririnig niya ang isang malamyos na musika. Pero higit sa lahat ay nakikita niya si Hector na nakatayo sa gilid ng waterfall. Nakatingin sa kanya at nang ngumiti ito ay lumukso ang puso niya. Casey, mahinang tawag ng binata. My beautiful Casey. Nakangiting umikot naman ang dalaga sa harap ng binata. Paano mong nabili itong gown at shoes? Magic, nakangiting sagot ng binata. Tumawa si Casey. Magic talaga? Dahan-dahang lumapit si Hector sa dalaga. Nakaatang ang isang kamay. May I have this dance, Miss Johnson? My card is reserved for no one but you, Mr. Galanis. Yumapos si Casey sa leeg ni Hector at yumapos din ang 2 kamay ng binata sa kanyang balakang. Isinandal na Casey ang kanyang ulo sa balikat ng binata at magkasabay na umugoy sa malamyos na musika. Alam mo, nag-alala ko na baka hindi magkasya sa iyo ang gown. Mahinang wika ng binata. Tumingala ang dalaga. Ang ganda nga wika nito. Masigit ka, Casey. Totoo sa kalooban ng binata ang sinabi niya. Si Casey ang pinakamaganda sa mga babaeng nakilala niya. Gusto niya itong bilhan na masigit pa. Mas babagay ang isang magandang diamante dito. Wika ng binata sabay halik sa gitna ng liig ng dalaga. Muli silang sumabay sa malamyos na musika. At nang matapos ang tugtog ay pinaupo ni Hector ang dalaga. Kinuha niya ang bote ng champagne at binuksan at nagsalin sa 2 kopita. Ibinigay niya ang isa kay Casey. Para sa gabing ito, inilapit ni Hector ang kanyang kopita. Para sa perpektong gabi, wika ni Casey. Espesyal ang kanilang pagkain. May lobster with asparagus, chocolate mousse, cappuccino coffee, at java rice. Para kay Casey, ay perpekto ang kanyang gabi. Kahit parang wala siyang panlasa dahil nakasentro kay Hector ang kanyang pandama. Ibinuhos ni Hector ang huling patak ng champagne sa kanyang kopita. Kinuha niya ang kamay ng dalaga at hinalikan. Alam mo, gusto ko talaga sa labas tayo mag-dinner. Yung tipong makikipagpatayan ang ibang lalaki para makipagpalit sa pwesto ko. Tumawa ang dalaga. Napatingin siya sa palibot. Ang mga iba't ibang hugos ng kandilang nakasindi at ang mga pagkain. Paano mong nagawa lahat ito? Sabi ko sa iyo, magic. Nakangiting sagot ng binata. Para kay Casey, si Hector ay isang magic. Wala pang nakagawa sa akin ng ganito. Ikaw pa lang. Inalis ni Hector ang bulaklak sa gitna ng mesa.
at dinukwang ng halik ang labi ng dalaga. Natutuwa akong malaman na ako pa lang. Hinaplos ni Casey ang pisngi ng binata. Ikaw ang una sa lahat ng bagay, bulong niya. Lalo na sa lovemaking. Kala ko, nakakatakot hanggang sa dumating ka. Ang pag-amin ni Casey ay nagdulot ng saya at hapdi kay Hector. Nasusuklam siya na may takot sa pakikipagniig si Casey, pero natutuwa siya na siya ang nagpalaya sa takot nito. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, honey. Ayoko kasing mapahiya ka. Hinalikan ng binata ang palad ng dalaga. Hindi mo ako pinahiya, Casey. Lalo na pag sinasabi mo ang nararamdaman mo sa akin. Huminga ng malalim si Casey. Ikaw, anong nararamdaman mo sa akin? Naghintay si Casey ng sagot ni Hector. Bakit ba nagtanong pa siya? Tumayo ang binata. Lumapit sa dalaga at hinawakan ang kamay nito para tumayo. Malambing niyang niyakap ang dalaga. Ikaw at ako lang sa mundong ito. Walang iba kundi tayo lang dalawa. Na parang ikaw lang ang nasa ilalim ng gown na yan. Naramdaman ng dalaga ang pagbukas ng zipper ng suot niyang gown at nalaglag ito sa kanyang paanan. Tumalon ang puso niya nang buhatin siya ni Hector at dinala sa mahabang upuan sa gilid ng pool. Isa uli na mahabang pagniniig sa ilalim ng maliwanag na buwan ang pinagsaluhan nila. Pagkatapos ay magkayakap na nakatulog. Napabalikwas ng magising si Hector. Natunaw na at namatay ang mga kandila at higit sa lahat ay wala sa tabi niya si Casey. Nasa dulo ito ng atrium, nakaupo at nakabalot ang katawan ng beach towel at nakatingin sa dako ng dalampasigan. Agad niyang isinuot ang kanyang pantalon at lumapit sa dalaga. Niyakap niya ito sa likuran, ngunit wala itong reaksyon sa ginawa niya. Honey, kiniginaw ka ba? Hector, may sasabihin ako sa'yo. Huminga ng malalim si Hector. Inihanda ang sarili sa anumang maririnig mula sa dalaga. Tama ka nang sabihin mo na kilala ko kung sino ang stalker ko. Kilala ko siya mula pa sa simula. Nabunok muna ang dalaga bago nagpatuloy. Pero hindi ko kasi alam kung paano sasabihin sa'yo. Humigpit ang yakap ni Hector sa dalaga. Sabihin mo sa akin, honey, makikinig ako. Ano man yun, ay sabay nating haharapin. Mahinang wika ng binata. Ang pangalan niya ay si Jacob Milanio. Siya ang stepfather ko. May kasabay ng inig ang paghinga ng dalaga. Sabi ko sa'yo, namatay ang aking ama noong bata pa ako. Mangingisda siya at sumasama sa pamamalakaya. Isang araw ay inabutan sila ng bagyo sa laot at lumubog ang kanilang bangka at wala ni isang nakaligtas. Sige lang, honey, mahinang wika ng binata. Ang inay ko noon ay dati nang may sakit at lumala pa ito nang mawala si Itay. Wala kaming pera at umaasa lang sa tulong ng mga kapitbahay. Napapikit si Hector. Nasa isip niya ang batang Casey na nabubuhay lamang sa kabutihan ng ibang tao. May kapatid si inay sa Maynila at pumunta kami sa kanila, pero mahirap din ang buhay nila. Tapos, nang medyo bumuti ang inay, ay nagtrabaho siya sa isang kantin na malapit sa isang simbahan. At merong isang pastor. Nanikip ang tiyan ni Hector.
Kung ano man ang kasunod ng kwento ni Casey, ay tiyak na hindi na maganda at madilim na bahagi na ito. Pero nagpatuloy ang dalaga. Nagustuhan ng pastor na si Jacob Milanyo ang inay. Mukha siyang mabait sa una. Sabi niya, maganda raw ang inay at gusto niya rin magkaroon ng anak na babae. Noong mag-13 ako, ay pinakasalan niya si inay. Alam ko kung bakit nagpakasal si inay. Para sa akin, para may pagkain kami, may matitirhan, at iniharap ni Hector ang dalaga sa kanya. Nakikita niya ang hirap ng kalooban nito. Hindi mo kailangang sabihin sa akin lahat, honey. Meron pa naman bukas. Hindi, kailangan mong malaman. Gumaralgal ang boses ng dalaga. Gusto kong malaman mo, naiintindihan mo ba? Hinayaan ni Hector ang dalaga na magsalita. Sa simula pa lang ay alam kong may mali. Madalas, inaaway at sinisigawan ni Milanyo ang aking inay. Ang bahay na tinirhan namin ay marumi at madilim. At tuwing gabi, ay naririnig kong umiiyak ang inay habang umuungol si Milanyo. Tinanong ko ang inay tungkol dito, pero wala daw problema. Alam kong meron, pero wala akong magawa para tulungan ang inay. Napamura sa isip si Hector. Kinarga niya papasok ng sala si Casey. Naupo siya sa sofa at yakap pa rin ang lumuluhang dalaga. Nagkasakit ulit si inay, mas malala. At mula noon ay lagi nang nakatingin sa akin si Milanyo. Binubundol niya ako na parang hindi niya sinasadya. Pumapasok siya sa banyo pag naliligo ako at sasabihin na hindi niya alam na naroon ako. Sira kasi ang lock ng banyo. At isang gabi, pinasok niya ako sa kwarto ko. Nagmumura na sa galit si Hector, pero nagpatuloy sa pagkwento si Casey. Mula noon, ay lagi niya akong pinapasok sa kwarto at may ginagawa siya sa akin. Hawak-hawak ko lagi ang laruang pusa na bigay sa akin ng tatay ko. Kahit anong mangyari, hindi ko siya binibitiwan. Hindi ako sumisigaw kasi papatayin daw niya ang inay ko. Tapos, isang araw, sabi niya, hindi na raw nagising ang inay ko. Nang araw ng libing ang inay ko, sabi niya, para raw ako sa kanya. Kinagabihan, pinalipat niya ako sa kanyang kwarto, yung higaan nila ng inay ko. At doon niya ako pinahiga. At pagkatapos, humagulhol na si Casey. Yakap pa rin ito ni Hector at inuugoy-ugoy. Naninikip ang dibdib ng binata sa awa sa dalaga at galit sa umabuso rito. Kinabukasan ay pumasok ako sa school. Mas ligtas kasi pag nasa school ako. Tinanong ako ng aking teacher kung may problema daw ako kasi namamaga ang mga mata ko. Pwede ko raw sabihin sa kanya, wala na si inay at wala na akong dapat protektahan. Sinabi ko lahat sa teacher ko ang ginawa ni Milanyo. Nagsumbong ang teacher ko sa school principal at tumawag sila ng pulis. Hinuli siya at nakulong tapos nasentensyahan ng 50 years imprisonment. Sabi ng teacher ko, hindi na daw ako masasaktan ng taong yun. Pero nakalabas siya. Kailan siya huling nakalaya? Nangangalit ang bagang na tanong ng binata. 6 months ago, nalaman niya kung saan ako nakatira. Siya ang nagpadala sa akin ng picture na yon at sinulatan pa ako na dapat daw akong magbayad dahil sa pagsuway ko sa kanya at sa utos ng Diyos. Bago ka dumating, tinawagan niya ako. Baby, bakit hindi ka pumunta sa mga pulis? Hindi mo ba nakikita? Walang nakakaalam ng nangyari sa akin. Ikaw lang ngayon.
Alam mo ba ang pakiramdam kung malalaman ng buong mundo ang nangyari sa akin? Mabubuhay akong muli sa bangungot. Baby, alam ko, wika ni Hector. Malalim ang sugat kay Casey at kung malalaman ito ng media, ay higit na magiging biktima ang dalaga. Hinayaan niya ang dalaga sa kanyang mga kamay. Hinahaplos at nangangakong wala nang sino man na makakasakit dito. Unti-unting tumigil ito sa pag-iyak at nakatulog na yakap niya, ligtas sa kanyang mga braso. Nangangalit ang mga panga ni Hector. Kailangan niyang harapin ang halimaw. Kailangan niyang magplano, disiplina, pagtitimpi at tamang katwiran. Ang mga armas niya sa kanyang buhay hanggang mahuli niya at pagbayarin ang umabuso kay Casey. Pagkatapos ng gabing yun, ay may nagbago sa pagitan ng dalawa. Pakiramdam ni Casey ay lumayo sa kanya si Hector. Hindi na sila namamasyal at naglalakad sa dalampasigan. Hindi na rin sila lumalabas ng bahay at iniikot ang buong downtown at nawala na rin ang kanilang tawanan at kulitan. May mali sa isip ni Casey. Pero hindi niya alam kung bakit at ano. Noong isang gabi lamang, ay napaka-sweet sa kanya ni Hector at nangako sa kanya na hindi siya nito pababayaan hanggang sa makatulog siya. Pero nararamdaman niyang bumangon ito ng maaga at dahan-dahan ang bawat kilos na parang ayaw siyang magising. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya itong nagbihis ng t-shirt at cycling shorts. Umalis ito nang hindi man lang siya hinalikan bilang paalam na madalas gawin ng binata. Nagbago na ba ang pagtingin nito sa kanya dahil sa nalaman nito ang tungkol sa buhay niya? Pero naniniwala siyang hindi ganong lalaki si Hector. Nagbihis siya at hinanap ang binata sa loob ng kabahayan pero wala ito. Natanaw niya ito sa dalampasigan. May kausap sa cellphone. Maraming beses itong nagdial at may kinakausap. Pagkatapos ay naghubad ito ng t-shirt at nagsimulang mag-exercise. Pinagmasdan niya ito at binibilang ang ginawa nitong push-up at squat. Tig 100 na push-up at squat at pagkatapos ay may ginawa pa itong mga kombinasyon ng kickboxing at taekwondo. Pawis na ito. Pinagmasdan niya ang magandang hubog ng katawan ng binata. Katawan na nagbigay saya at proteksyon sa kanya. Pumasok ang dalaga sa loob ng bahay at hinintay niya ang binata. "Hi, anong nangyayari?" Bati niya nang pumasok ito. "Nagpapawis lang. Matagal na kasi akong hindi nakakapag-gym." Walang kiss at walang ngiti para sa kanya at dumiretso ito sa loob ng shower. Laging may kausap sa cellphone si Hector at pagkatapos ay walang katapusang exercise ang gagawin nito. Hindi na sila nag-uusap ng matagal at madalas ay pinapauna siya nito na matulog. At pag inaakala ng binata na tulog na siya, ngunit ang totoo ay nakikiramdam lang siya, saka naman ito tatabi sa higaan. Ngunit may pagkakataon na habang tulog siya, ay naramdaman niya ang pagkilos nito. Ang mga ekspertong kamay nito sa kanyang kasilanan at ang pag-angkin nito sa kanya. Wala nang maririnig na malambing na sambit ng kanyang pangalan habang inaangkin siya nito. Gaano man siya kaaga gumising, ay hindi na niya ito nagigisnan sa kanyang tabi. Sa una ay umiyak siya. Namimiss na niya ang lambing ng isang Hector Galanis. Pero anong silbi ang maaawa siya sa kanyang sarili? Masigit na galit ang kanyang nararamdaman. Galit sa kanyang ama-amahan at galit sa kanyang sarili na hindi siya makalimot sa masasakit na pinagdaanan. At sa ika-4 na araw ay napuno na siya. Kung hindi matanggap ni Hector ang nangyari sa kanya, sana
hindi na lang siya nito pinilit na sabihin pa ang totoo. Bakit napaka-caring nito pagkatapos malaman ang buo niyang kwento? Pero kinabukasan ay nagbago na. Nakapag-isip na siguro ito kalaunan at nagsisi na sa pakikipagsiping sa kanya na isa ng nasirang paninda. Dumungaw si Casey sa bintana. Nakita niya ang binata sa gilid ng swimming pool, patuloy sa ginagawang ensayo ng martial arts. Nakakatawa at mukhang timang ang binata sa isip niya. Nakasimangot siyang lumapit sa binata at kailangan niya itong kumprontahin. Natigilan siya. Ang totoo ay napakagandang pagmasdan ni Hector at lalaking-lalaki ito. Mas gusto niya itong daluhungin ng yakap at sabihin na nasasaktan siya sa pagwawalang bahala nito sa kanya. Anong kailangan mo? Nakapamaywang pa ang binata na nagtanong. Napakurap si Casey. Pinandidilatan pa siya ni Hector. Casey, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Busy ako. Naningkit ang mga mata ng dalaga at namaywang din. Gusto kong malaman kung anong nangyayari. Nag-workout ako, di mo ba nakikita? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Ano itong ginagawa mo buong linggo? Tiningnan lang siya ng binata at kinuha ang tuwalya at nagpunas ng pawis sa mukha. Ginagawa ko lang ang dapat na ginagawa ko sa simula pa lang. Ang bodyguard ay dapat malakas ang katawan. Dahil ba sa nalaman mo? Parang naiiyak na ang dalaga. Hindi kumibo si Hector. Alam niyang galit si Casey. Namumula ito at nanginginig ang boses. Bagong gising lang ang dalaga at magulo pa ang buhok nito. Manipis ang suot na pantulog. Nakakatakam. Ang matulog na hindi niya ito kayakap ay napakahirap para sa kanya. Ang iwan ito sa higaan ay mabigat sa kanyang kalooban. Pero sa araw ay abala siya sa pagpaplano. May mga tao siyang kinakausap dahil isang pagkakamali niya ay ang kanyang Casey ang mapapahamak. Kung minsan, kapag dumadaan ang dalaga sa kanyang harapan, ay gusto niya itong yakapin, lambingin, at sabihin na ang kanyang ginagawa ay para sa kaligtasan nito. Pero hindi kailangan. Kailangan niyang magpigil at disiplina ang kailangan para maging matagumpay ang kanyang mga plano. Minsan na siyang tinalo ng kanyang kahinaan at nakalimot nang angkinin niya ang dalaga noong isang gabi dahil gusto niyang maramdaman ang init ng mga yakap nito. Masisira ang kanyang mga plano kung hindi siya lalayo. Pero yun ang kanyang pinaka-problema. Ayaw na niyang malayo kay Casey. Isang pagbabago sa kanyang sarili. Gusto niyang maging parte ng buhay ni Casey. Tumunog ang kanyang cellphone. Si Carlos ang nasa linya. Yes? Ayos na bro, wika ni Carlos. Heto na, uploaded na kagabi pa. Yung article tungkol sa bakasyon ni Casey dyan sa Bora Island. Pati pangalan ng rest house. At kumalat na to sa SOCMED. Ayos, ano pa? Tumalikod si Hector kay Casey. 3 araw ko nang sinusundan ang taong sinasabi mo. Kasalukuyan ko siyang nakikita ngayon. Bumibili siya ng ticket ng airline, biyaheng Bora Island. First flight patungong Bora ngayon. Malamang, nariyan siya ng tanghali. Tumango si Hector. Magaling, salamat bro. Walang anuman bro, wika ni Carlos. Pagkatapos ay mabilis siyang nagdial uli sa kanyang cellphone. Jacko, rock and roll na tayo, wika niya. Handa na ako, papunta na ako, wika ng nasa kabilang linya. Pinutol na ni Hector ang tawag
Binalingan si Casey. Heto na ang pinakamahirap niyang gagawin. Sino yon? Malamig ang tanong ng dalaga. Mga kaibigan ko, kailangan ko ang tulong nila para masolve ang iyong problema, sagot ng binata. Nakita ni Casey ang alistong galaw ng mga mata ni Hector at bigla nawala ang galit niya. Oh my God! Ang stalker mo ay papunta na rito. Alam naman natin pareho ang gusto niyang gawin sa'yo. Tumigas ang mga panga ng binata, pero hindi mangyayari yon. Lumapit si Casey sa binata. Hector, anong sinasabi mo? Mabilis na ipinulsa ni Hector ang kanyang cellphone. Kinuha ang kanyang t-shirt at tuwalya. Nagpupunas ng pawis habang papasok sa loob ng bahay. Nakasunod naman si Casey sa binata. Sagutin mo ko, anong gagawin mo? Kung ano ang nararapat na gawin. Hindi, kinabig ni Casey ang kamay ng binata. Papatayin ka niya. Tumawa lang si Hector. Umiiling naman si Casey. Hector, please, tumawag ka na lang ng pulis. Ikaw ang may gusto na walang pulis. Pinalis ni Hector ang kamay ng dalaga at tuloy-tuloy na sa loob ng bahay. Nagbago na ang isip ko. Baka saktan ka niya. Hindi mangyayari yon. Sira ka ba? Lahat ng tao ay pwedeng mamatay. Huminto at hinarap ni Hector ang dalaga. Sinabi nang walang mangyayari sa akin. Tinitigan ni Casey ang binata. Pakiramdam niya ay mawawasak ang puso niya anumang oras. Pero pag may nangyari sa'yo, hindi ko na alam kung saan ako pupulutin kasi mahal kita. Sa isang iglap ay sinaklit siya ni Hector. Mariing hinalikan habang karga siya patungong sala. Hindi na namalayan ni Casey kung gaano kabilis nawala ang kanyang mga saplot. Ang tanging niyang alam ay ang di mapantayang saya habang inaangkin siya ng binata. Ilang minutong pagniniig bago tuluyang mawasak ang kanyang puso. Magbihis ka na, wika ni Hector. Pinulot nito ang mga damit ng dalaga. Hindi kumilos ang dalaga. Hawak-hawak sa kanyang dibdib ang mga damit. Hector, nakikiusap ako. Makinig ka sa akin. Narinig mo ba ako? Pumasok ka na sa kwarto. Magbihis ka na at mag-impake. May parating na susundo sa'yo para ihatid ka sa Maynila. Hindi ako sasama. Kung ganyan ka katigas, dito lang ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita binibigyan ng karapatang pumili, Johnson. Sandali lang. Sinungkaban ni Casey ang braso ng binata. Mahal kita. Naiintindihan mo ba yun? Ayoko mapahamak ka. Mahal kita. At mahal mo rin ako. Isang realisasyon kay Hector ang tinura ni Casey. Totoo ang sinabi ng dalaga. Mahal niya ito, kaya lahat ay gagawin niya para mapaalis niya ang dalaga. Maisasagawa niya ang kanyang plano nang hindi niya inaalala ang kaligtasan nito. Hindi na siya makakapayag na madantayan pa ng mga kamay ni Milanio si Casey. Isa lang ang paraan para iiwan siya ng dalaga at gagawin niya. Mali ka, Casey. Mariinawi ka ni Hector. Pilit nilalabanan ang emosyon at huwag ipakita sa dalaga na nasasaktan din siya. Hindi mo ako mahal. Huwag mo akong gawing sinungaling, Galanis. Hindi rin kita mahal, Johnson. Maganda ka at kaakit-akit, pero hindi kita mahal. Namutla si Casey. Hector, akala ko nangailangan ka ng tagapagligtas, kaya heto ako para iligtas ka. Matigas na wika ng binat. Gumaralgal ang tono ni Casey. Hindi ganun yun. Nagsisex lang tayo, Casey. Malamig na wika ng binata.
Lumayo ang tingin sa kanya ng dalaga, pero hinuli niya ang titig nito. Gusto niyang makita ng dalaga ang malamig niyang pakikitungo rito. We made love, Casey, but making love doesn't mean we are in love. Ginagawa mo lang ang trabaho mo, ganun ba? Natutulalang tanong ng dalaga. Tumango si Hector. Hindi pa tapos. Pero tayo, mahinang tanong ng dalaga. Nagkibit balikat si Hector. Naiintindihan mo naman siguro. Napaatras si Casey. Pinunas ang tumutulong mga luha ng hawak niyang damit. Nakalimutan niyang nakahubad pa pala siya. Alam ni Hector na hindi niya makakalimutan ang ginawa niya sa araw na to. Malungkot niyang pinagmasdan ang papatalikod at nakahubad na dalaga. Pasimple siyang tumalikod nang nilingon siya nito at lumakad siya palayo. At least, napaniwala niya si Casey na tapos na ang lahat sa kanilang dalawa. Dumating ang kausap ni Hector na si Jaco. Ihahatid nito si Casey hanggang Maynila. Umupa siya ng private plane at ihahatid ang dalaga sa isang suite ng hotel na naibok niya para pansamantalang tutuluyan ng dalaga. Ipinakilala ni Hector si Jaco kay Casey. Nanatiling walang kibo si Casey hanggang makasakay ito sa sasakyan. Mabigat ang dibdib na pinanood ni Hector ang papalayong sasakyan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Pero alam niya, mas ligtas si Casey kung malayo ito. Kailangan niyang maghanda sa pagdating ni Jacob Milanio. Chinek niya ang buong bahay, ang security system. Pagkalipas ng ilang oras, ay tumawag na sa kanya si Carlos na nakasakay na ng eroplano si Milanio patungong Bora Island. Kumain si Hector nang kumagat ang dilim. Inahanda ang kanyang armas. Tiningnan niya ang relo at isinet up ang alarm sa 12:00 ng gabi at nahiga sa kama. Pero hindi sa master's bedroom na ginamit nila ni Casey at natulog siya. Bago pa nag-alarm ang kanyang relo, ay nagising na siya. Naghilamos siya sa mukha, pagkatapos ay pumunta sa sala at naghintay. Tumawag sa kanya si Jaco at sinabing nasa hotel na ito at si Casey. Maayos naman, sabi sa kanya ni Jaco, maliban sa hindi kumikibo si Casey. Napangiti siya. Matapang pa rin si Casey. Dumating ang 12:00, 1:00, 2:00, pero wala pa ang inaabangan niya. Bumalik sa kanyang isip si Casey. Nasaktan niya ang damdamin nito, pero tama lang na wala ang dalaga sa tabi niya. Umilaw ang silent alarm. Bumilis ang pulso ni Hector. Dumating na ang ama-amahan ni Casey. Ang akala niya ay dadaan sa mga pintuan si Milanio, ngunit isang malakas na kalabog ng salamin ang narinig niya. Nakita niya ang taong inaabangan niya. Binasag ang salamin sa atrium. Isang malaking tao at may hawak na punyal. "Nasaan siya?" Sigaw nito. "Nasaan ang putang sinungaling na yan na nagpakulong sa akin?" Hawak ang baril ay lumakad palapit sa atrium si Hector. "Wala siya dito. Doon sa hindi mo masasaktan. At hindi mo na siya masasaktan kahit kailan." Matigas na wika ni Hector. "Pweh!" Dumura si Milanio. "Inakit niya ako. Isa siyang puta. Katulad ng kanyang ina." Humakto itong susugod. Mahigpit ang hawak sa punyal. "At ngayon, siya naman ang puta mo. Pero hindi magtatagal dahil papatayin kita at pagkatapos ay siya naman ang isusunod ko." Ngumisi ito na parang manyak. "Humanda ka
at makikipagkita ka kay kamatayan. Lumakad palapit si Melanio. Ang kailangan lang ni Hector ay kalabitin ang gatilyo ng hawak niyang baril. Pero itinapon niya ang baril sa isang tabi. Wala siyang armas, walang hawak na punyal. Ang tangi niyang armas ay galit. Galit sa taong nagsamantala sa kahinaan ng babaeng mahal niya. Sumugod si Melanio, ngunit mabilis si Hector. Kasing tangkad niya si Melanio, pero mas malaki sa kanya. Pero siya ay purong muscle at walang taba sa katawan. Nailagan niya ang saksak ng patalim at isang suntok niya ang dumapo sa panga ng stalker. Ipinilig ni Melanio ang ulo at sinugod uli si Hector. Nagpampuno sila at gumulong sa mga basag na salamin. Mabilis na nakatayo si Hector, ngunit nahawakan siya sa leeg ni Melanio at ang isang kamay na may punyal ay nakaumang sa kanyang leeg. Unti-unting lumalapit sa lalamunan ni Hector ang punyal. "Panginoon ka ng mga puta!" sigaw ni Melanio. Ngunit ang naririnig ni Hector ay ang iyak ni Casey nang gabing magtapat ito sa kanya nang pinagdaanan sa kamay ng halimaw na katunggali niya. Kasabay ng malakas na ungol ay sinungkaba ni Hector ang kamay na may punyal at ubos lakas na ibinaluktot ito pabalik sa leeg ni Melanio. Bumaon ang mahabang punyal sa leeg ni Melanio. Napasinghap ito at bumitaw ang kamay sa leeg ni Hector. Bumagsak ito sa simento at wala ng buhay. Hinihingal na lumayo si Hector. Tiningnan ang walang buhay na stalker. "Ikumusta mo na lang ako kay Satanas," paos na wika ng binata. Hinanap ni Hector ang kanyang cellphone. Noon lamang niya na-realize na may sugat pala siya sa noo. Pero baliwala sa kanya, sapagkat ang halimaw na nagdulot ng takot at hirap sa kanyang minamahal ay wala na. Dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen. Kinuhanan ng pahayag si Hector ng isang investigador. Nilinis at tinahi ang kanyang sugat ng kasamang medics. "Nandito ka para magbakasyon tapos dumating ito?" tanong ng investigador. Tumango si Hector. Akala niya siguro walang tao at akala niya marami siyang mananakaw ng mga gamit. "Sir, dati na pala itong nakulong dahil sa pangre-rape ng isang bata," wika ng isang pulis. "Siguro gusto niyang subukan naman ang pagnanakaw," wika ni Hector. "Mag-isa ka lang dito? Napakalaki nito para sa isang tao," komento ng investigador. Pinilit ni Hector ang umiti. "May kasama ako rito noong nakaraang araw," sagot niya. Kapag nagtanong pa ang investigador ay ibang description ng babae ang sasabihin niya. Tumikhim ang isang pulis. "Kilala ka pala ng aming kapitan? Secret agent ka rin pala. Mabuti na lamang ito ang napili ng taong ito na pagnakawan. Dahil kung sa iba ay baka makapatay pa siya at walang makakapigil sa kanya." Nagkibit balikat lang si Hector. "Sinwerte lang ako." Kinabukasan ay nabasa ni Casey ang balita sa isang media outlet. Isang maliit lang na artikulo ang balita. Isang ex-convict ang nagtangkang manloob at napatay ng isang bakasyonista sa Bora Island. Walang binanggit na pangalan. Isang kaso ng self-defense pero gumugulong pa rin ang investigasyon. Kaninang madaling araw ay nakangiting sinabihan siya ni Jaco na ligtas na siya at pwede nang umalis ng hotel kahit anong oras. Nanginginig ang mga kamay ni Casey. Patay na ang nagpapahirap sa kanya. Napatay ito ni Hector. Ang lalaking mahal niya na kahit hindi siya mahal ay inilagay sa panganib ang buhay para sa kanyang kalayaan. Pero siya, ang ginawa niya ay nilayuan niya ito. Pinilit siya ni Hector na lumayo
Pero ang totoo ay kaya niyang takasan ang bantay na naghatid sa kanya sa Maynila. Hinayaan niyang itulak siya ni Hector palayo dahil hindi niya kayang isipin na hindi siya nito mahal at hindi mamahalin kahit na kailan. Inalis siya ni Hector sa madilim niyang kahapon. Ipinakita nito sa kanya na ang love-making ay pwedeng maging masaya o walang kasing saya. Pero siya ay iniwanan niya ang binata. Paano kung makulong ito at makasuhan ng pagpatay? Gumulo ang luha ng dalaga. Sa buong buhay niya ay puro sarili niya ang kanyang inisip. Panahon naman na isipin niya ang iba, ang lalaking mahal niya, ang kanyang Hector. Samantala, nakaupo si Hector sa kanyang opisina. Tambak ang mga papeles sa kanyang harapan. Pati emails niya ay punong-puno rin. Katatapos lang ng meeting niya sa kanyang mga staff. Tumunog ang kanyang intercom at pinindot niya ito. "Sir, reminder for your staff meeting this afternoon," wika ng kanyang secretary. "Please reschedule it next week. Ang dami ko pang ginagawa." Masungit niyang wika. Malaki ang kanyang shares, kaya pwede siyang mag-request ng oras. Napapikit siya at ipinilig ang ulo. As if makakalimutan niya si Casey. Ilang araw na itong laman ng kanyang panaginip. At kahit sa next week pa, ay ito pa rin ang laman ng kanyang utak. Namimiss niya ng husto ang dalaga. Nananabik siya. Naiisip niya ito sa umaga, sa tanghali, sa gabi, at lalo na pag matutulog na siya. At ang sinabi niya kay Casey na hindi niya ito mahal ay isang kasinungaling. Kung busy siya sa trabaho, ay ganun din ang dalaga sa kasalukuyan. Muling tumunog ang intercom. Pinindot niya uli ito. "Sinabi ko nang busy ako," nairitang wika ng binata. Sir, may naghahanap sa inyo rito. Sabi ko busy ka pero..." Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Casey. "Pero sandali lang naman ako." "Casey?" Napatayo si Hector. Ramdam ni Hector ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. "Ang ganda mo." "Salamat. Dapat yata ay tumawag muna ako." "Hindi," mabilis na wika ni Hector. Masaya akong nakita kita." Nanuyo ang lalamunan ni Casey. Ang kanyang Hector. Ang kanyang hinahangaan. Gusto niya itong yakapin, pero hindi ito ang kanyang dahilan ng pagpunta. At maaaring hindi rin ito gusto ng binata. "Nabasa ko kasi ang balita na pinasok niya ang bahay. Nagpampuno kami at ako ang maswerte," wika ng binata. "Posible kanyang napatay." Saad ng dalaga. Ngumiti ang binata. "Hindi nangyari, di ba?" "Hector?" Naiiyak na lumapit ang dalaga at hinaplos ang noo ng binata na may benda. "Siya ba ang may gawa nito?" "Malayo sa bituka yan," wika ng binata. Pero ang dantay ng palad ng dalaga ay hindi niya kayang tiisin. Kinuha niya ito at pinagsalikop sa kanyang kamay. Gustong-gusto niya itong yakapin. "Sabi sa balita, paiimbestigahan pa ang pangyayari. Paano kung hindi sila maniwala? Ayokong mangyari yun. Babalik ako sa Bora Island," wika ng dalaga. "Anong sabi mo?" "Sabi ko, babalik ako sa Bora Island. Sasabihin ko sa mga pulis na ako talaga ang sinusundan ni Milanio." "Bakit mo gagawin yun?" Dahil yun ang tama. Ayokong makulong ka ng dahil sa akin." Hindi natiis ni Hector na hindi haplusin ang malambot na buhok ng dalaga. "Hindi ako makukulong, honey. Case closed na ang kaso," sabi ng Bora Police. Nakahinga ng maluwag si Casey.
Salamat naman. Gagawin mo talagang pumunta ron para sa akin? Malalaman ng buong bansa ang kwento mo. Tumango ang dalaga. Dahil hinintay ni Hector ang sagot ng dalaga. Sabi ko sa iyo, yun ang tama. Marami ng pagsubok na hinarap si Hector. At ngayon ay mas malaking pagsubok ang kinakaharap niya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Casey. Paus niyang wika. Bakit mo gagawin yun para sa akin? Hindi kumibo si Casey. Niyakap ito ng binata. Dahil ba sa mahal mo ko, baby? Dahil mahal mo ko katulad ng pagmamahal ko sa'yo? Tumulo ang luha ni Casey. Totoo ba yan? Kasi ako, mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit ano. Hinalikan ni Hector ang dalaga sa noo. Yumakap ito ng mahigpit sa kanya. Sigurado bang mahal mo ko? Tanong ng dalaga. Mahal kita, Casey. With all my heart. Nag-cruise pa sa kanyang dibdib si Hector. Kahit sino ka pa o ano ka pa. Mahal kita hanggang katapusan ng mundo. Hindi mo pa rin ba alam hanggang ngayon? Tumatawa habang lumuluha ang dalaga. Sabi mo kasi, hindi mo ako mahal. Sabi mo rin, hindi kita mahal. Muling hinalikan ni Hector ang dalaga sa noo. Marami akong nasabi na hindi totoo. Mahal kita nung una pa lang at hanggang ngayon. Natakot lang ako na magmahal ka sa hindi totoong ako. Basta ang alam ko, you are my knight in shining armor. Niyakap ni Hector ang dalaga. Mayroon ka pang hindi alam sa akin. Katulad ng ano? Tanong ng dalaga. Negosyante ako at umi-extra lang na secret agent at hindi bodyguard ang trabaho ko. Sinabi sa akin yan ni Carlos. Sorry, hindi ko man lang nahulaan. May himig na hihiyang wika ng dalaga. Naging seryoso ang mukha ni Hector. Casey, will you marry me? Masayang mga luha ang pumatak sa pisngi ng dalaga. Nakapaghani mo na nga tayo. Tatanggi pa ba ako? Malakas na tumawa si Hector. Biglang inilak ang pinto ng kanyang opisina at marugdog na hinalakan sa labi si Casey. Tuluyan ang nag-resign si Hector sa pagiging secret agent. Nang matapos ang palabas ng pelikula ni Casey, ay isinama ito ni Hector sa kanyang bakasyon sa Europa at ipinakilala sa kanyang mga kapatid at ina. Nagpakasal sila sa isang simbahan sa Cyprus at inikot ang Europa bilang karugtong ng kanilang honeymoon. Tumigil na rin sa pag-aartista si Casey. Para sa kanya ay si Hector at ang kanyang isisilang na panganay nilang anak ang sentro ng bago niyang buhay. Diyan po nagtatapos ang ating kwento, mga idol. Maraming salamat!